Hello guys. Ayun, hinahanto ka? Okay lang. Bili kami ng ibang kulang sa pangregalo. Anong petsa na, dami pa namin kulang. Ay, hindi na bibili. Gamit ko na yung yung binili namin sa Costco last time. Sarap. Nabawasan yung sakit ng ulo niya eh. Sabi niya, wala, parang nawala yung sakit ng ulo mo ah. Ako sabi ko, alam mo lang yung pinagdadaan ako araw-araw. Ayoko na lang din mag-complain araw-araw na masakit. Pero, pakalabas sa mamahanginan. Kagandahan itong nabili namin, ang laki ng umod niya. Yung buko mo kasi. Ano yan? Sure ka? Kaya pa mag-drive? Kahit saan yan. Kasama din daw si Jermaine. Sama ka, Jermaine? Umbis ka na. Yan ka na ba? Kagauwi lang din niya kasi galing school. Magdadrive ako. Ano? Magdadrive talaga din. Okay lang. Maipasyal ko man lang kayo. Ayun. Pasyal. Cross iron uli kami. Cross iron. Kulang pa eh, no? Wala kasi ang dami pa. Ilan lang yung nabili natin. Eh gaya niyan after Christmas, baka daw may pasok pa sila. Eh, anin ko na yung susulitin ko na. Hindi na naman kami makagala dahil nga limited pa ako. Sakit pa ng ulo niya. Ewan ko. Ay, naku. Ewan ko. Bahala na. Sabi ko nga sa kanya, mukhang kailangan ko na ata sanayin sarili ko dito sa sakit na to eh. Hindi nawawala. Kumbaga, may araw na magandang gising. May araw na hindi. Gaya ka ngayon hindi naman ganun kalamig. Ano lang ba temperature sa labas? Wait lang nga eh. Pero bumalik ako sa tulog nung pagkagising ko kay Jermaine para pumasok sa school. Ang lamig na lamig ako eh. Nanginginig na ako. Binalang kapal pa naman ang kumot namin. Binalot ko na sa akin. Dinagan ko yung mga unan. Ano Alam mo labas? Turon. Turun. Yung lamig na hindi natural. Tapos magising parang ang bigat ng pakiramdam. Uminom naman ako ng gamot. Hindi Pero tumatalo. parang hindi na tumatala bata. Tapos yung kagabi, sabi niya, mag-ingat ka dyan sa sa isda. Alin? Yung isda ang kinakain natin. Ano yun? Yung malalaking isda. Tanige, kasi nagano ko yung ginataang tanige. Sabi ko mag-ingat ka kasi every time to kakain ng isda. Hindi ko alam kung bulag o ano lang. Laki-laki na natin, hindi nakikita. Bulag. Sasabihan mo ba yan? Bakit? Natinig na ba ako? Hindi pa ako natitinig ka. O, lagi na, Oo. gagano yan. Although nakahabol niya, pero ganun pa rin. Almost. Pag natinig yun, di kasalanan ko pa. Kahit pinalalahanan ko pa. Kagabi, kumakain kami. Sabi ko, natinig ako. Gumana kagad ako. Yung mukha niya. Nilolo ako eh. Nagulat ako baka ako natinig ka kasi sabi ko lang eh. Ayun ako. Eh, lalaki pa naman ang tinig nun, di ba? Tanigi. Yan, tanigi. Pero masarap kasi hindi ganun kalansa ang lasa. Lalo pag may gata. Sabi nga niya, bakit ito ba ako? Huwag pababa sa akin to. Eh, syempre naman ka Ang ako. hirap mag-himay kaya nun. Yung gano'n naman pag dito lang sa bahay yun. Hindi ko talaga pinapabaon sa kanya yung mga gano'n. Mga nagtatanong kung kung okay na ba siya sa operasyon niya. 8 weeks na pero parang wala pa rin pagbabago. Merong pagbabago kasi Actually, dati. may sabi ko, may pagsisisi kasi hindi ko alam kung dapat ba nagpa-opera ako kasi yung sakit niya ngayon, mas masakit pa kaysa before ako operahan. Pero nawala yung symptoms noon na yung lagi pag umuubo ako tsaka bumabahing. Nawala. Kahit Sumasakit. bumahay ka na malakas hindi. Ngayon okay na. Pero yung stiff nung neck, sobrang sakit na parang sobrang higpit ng mga muscle. Tapos yung pinaka-bottom nung ulo ko, ramdam mo yung parang tinutusok ng injection. Ganun talaga. Araw-araw ganun. Pero may days nga na gaya ng sabi ko, tolerable na okay lang. Pero pag talagang di ko kaya, inom talaga ako ng... Huwag ka na kasing gumising ng maaga. Baka mamaya Hindi yun naman yun. Tsaka alam mo naman ako, mababaw ang tulog ko. Hindi naman po pwede talaga hindi ako nagigising. Alam mo namang sanay akong gumising ng maaga kahit sabihin. Kailangan niya ng malapit ka na bumalik sa work paano kung ganyan, di ba? Hindi ka pa rin makakapagtrabaho. Eh wala, gaya nga regarding doon sa mga nababasa ko na doon nga sa group na sinalihan ko, maraming negative na nangyari. Kumbaga parang, Mas lalo lumala. Hindi naman. merong mga ganun na mas lumala. May ilan-ilan na okay naman, puro positive. Pero syempre, sabi nga nung iba, ano na yan yung condition na yan, maraming karugtong na na problema pa. Kailangan na lang is matuto kang mabuhay dun sa sitwasyon mo.
maging positive ka. Kasi pag inisip mo daw lagi, lalo ka nang mag-ano, lalo kang madadoubt. Yung nga sabi ko sa kanya, wala, kailangan ko sanayin yung sarili ko kung masakit na ganito. Hindi na ako pwedeng, dahil masakit, hindi na ako kikilos. Walang mangyayari sa akin. So, ano't ano pa man, kailangan ilaban yan. Hoping na lang talaga, lagi na lang dasal na na by the time na matapos yung leave ko, sana maging okay na. Kasi dapat 8 weeks, sabi niya, pwede ka na, kung office work ka, pwede ka na bumalik sa trabaho. Kaya sabi ko sa kitchen ako, sabi niya, ay hindi pa, rest ka pa. Pero usually yan, yung iba okay na by 8 weeks. Pero sa akin parang walang pagbabago. Nawala lang yung sakit nung pinaka sa tahi kasi okay na yung tahi. Ang inaalala ko kasi baka daw yung CSF leak na tinatawag nila na baka daw may leak sa loob na hindi nakikita. Baga hindi mo alam na may leak na pala kaya pala sobrang sakit ng leg. Pero yun naman daw sabi nahihilo. Which is ako naman, hindi naman ako nahihilo. Hindi ka na nahihilo. Pero kung ngayon nanonood ako, nakapokus ako sa Naduling ka. sa video yung parang gumagalaw yung matam na ganun. Hindi, may gano'n na Kaya- hindi naman lagi, di ba? Kaya pinikit ko sandali. Tapos medyo nagiging okay naman. Oo, minsan kasi pag nanonood kami ng mga sa internet, may mga barcode. So, pinipicture niya gano'n. Natawa ka na naman. Pinipicture niya ganyan. Tapos yung pag ganyan, yung mata niya. Iba naman yan loloko mo. Talaga naman kaya nga tawa kami ng tawa ni Jonas Ikaw ba, pag tumuto ka na sa basket, Naduling hindi ka, Sabi niya, hindi ko makita yung barcode. Yung pala, duling na yung mata. niloloko mo talaga ako. Parang siya, hindi natutuloy. Ganun ka din naman Hari ka, pinapatawa mo ako. Masama ka pinapatawa. Gis ka na, alis na tayo. Ayun si Bunso Red. Sarap na upo na. Kapag merienda na rin yan. Baka magmerienda pa uli yan sa mall. Dalawa lang? Sabi ko baka magmerienda pa uli yan sa mall. May dala na breakfast. Alin? Alin? Milk tea na shop. Milk tea. Anong milk tea? Ali? Wala sa limited edition. Anong limited edition? Yung anime. Pangalan ni Jutsu Kaisen. Sugar yun, sugar. Bawal yun kasi bawal sa amin ni daddy mo yun. Ano tayo? Talagang peke, alam ko mo Ha? Ang alin? HomeSense, Winners. Dito kami sa may likuran nag-park. Ayan si Jermaine. Jacket pa ng daddy niya, suot niya na yan. At ang anak. Hindi ko bago no? Ganda. Ano pa yan? Galing pa sa Korea yan. 2007? Napunta sa kanya. Dami ka naman kay daddy mo no? Na jacket tsaka damit. Ha? Lumilit na dahil sa... Lumilit dahil sa labahan. Ikat-ikat. Ikat-ikat. May mga nakuha ng pailanilan. Tumitingin kami sa mga bata Ang daming magandang pan-display talaga. Ikaw, ano titignan mo, Jermaine? Ha? Wala? Sige. Yan. Dito kami sa Winners. Ang hirap din mariregalo kasi check mo talaga kung magugustuhan. Hirap mag-decide. Maganda mamili ngayon kasi wala masyadong tao. Pag weekends, dami niya namimili. Ganap siya ng pang gift. Ay no, nagsusukat siya Ano yan? Kay Damien Dillard.
Ha? Yung kay Damian Lillard. Ganda ng kulay ah. Sakto dira. Sukat? Ha? Walang box na Not bad. Meron yung tutugubin. Sakto yung laki dir. Ikaw lang ata inaantay. Hindi na raw siya nagbabasketball. Eh, kahit naman di ka nagbabasketball na noon eh. Bumibili ka naman talaga. Hindi ba comfortable sa pa? Hindi ka gaya nung ano, nung kay Yanis, tsaka yung kay ano. Kay Yanis. Ano yan? Uggs. Uggs. Ugg. Ito ang ganda. Mga pang winter din. Magaganda eh. Sorel. 119. Ito magkano? 100 something din. Sorel. Sarap mamili ng weekdays. Ang luwag. Washroom lang daw siya. Uy, sa washroom na sa daddy mo. Yan yung mga nabili. Mga napamili. Ilan pa ba yung kulang? Eh, si Jermaine may request eh. Ano yung request mo? Hintay ka mag-sale. Wala nang sale yun. Hindi na magsasale yun. Sa birthday ko. Birthday. Request daw niya ano eh. Birthday. Pasko nga eh. Pag magkasama na. Pasko tsaka birthday. Magkasama na. Doon sa boxing din. After Christmas. Tagal wala yun. Ang hirap mamili ng ano ng Boxing Day. Maraming tao. Hirap makapagsiksikan. Antay lang namin siya nag-washroom. Dito ba wala? Titingin daw siya ng Miniso. Miniso. Papunta na kami ni Jermaine sa ano ba yun? GameStop. Ando na si Habi. Nauna na. Mag-check daw siya. Duman lang para itong mga to. Pamigay. Almost kompleto na yung mga regalo namin. Kailangan ko na lang ibalot. May Lululemon na rin pala rito eh, no? Bagong bukas. Arteries. Sobrang doon. Ha? Mamahalin. Oo. Then, Smart pa yun sa drag race. alin? Yung? Arteries. Ito, may kami nga dyan nakaran eh. Mahal eh. Nagustuhan ko yung jacket eh. Ang mahal. Ay, wag na lang. Ayun pala sa daddy mo eh. Hindi ko 400 mo. Akala ko nagtingin tapos na pala. Sarap na po mo. Buti hindi ka nakatulog. Wala ka nakita. Tara na. Nahihina ka na. Kailangan ng wheelchair. Tawad bumili pag regular. 30 plus. Doon ka na lang. Abangan mo lang yung binibenta ni Al. Laging mura. Half price. Half price na. Binabarot pa. Binibigay sa'yo ng 30. Dalawa eh, no? Bago din. Nakasil pa. Eh, mga Star Wars dito, 42 na ang isa eh. 36, 43. Mas mura dito? Ba't sa Toys R Us ang mahal? Mahal naman talaga din eh. Laki ng presyo. Tarlats na. Wala ka na ba titignan? Nakabili ako ng mga hand soap eh. Bumili lang sa atin. Let's go. Wala naman. Ikaw, ano pa ba yung mga iniisip mo? Wala na. Wala naman ah.
Sobra tumambay sa mall pa eh, no? Natamad ka na din. Naisip mo pang regalo? Ala naman na, halos okay naman na. Ikaw na lang. Ano ako? Regaluhan. Ay, si Jeremy daw, titingin ng Miniso. Ha? Titingin daw sa Miniso si Jeremy. Dumaray ito ako ng Jeremy. Baka tayo maglakad? Para paikot na rin tayo paglabas. Ay kaso, bibili tayo ng pagkain pala. Babalik ulit rito. Ay, ikaw na lang daw pumunta ng Miniso. Antayin ka namin. Tinamad na rin maglakad din, no? Ito yung exercise na magastos. Pero okay lang. Wala namang bibilib doon. Okay lang kasi Christmas, minsan lang dumarating yan sa isang taon. Saka yung exercise. So kahit na magastos, masarap naman kasi yung nagbibigay ka. Parang ano na yun eh. Nakasanayan na natin. Na excited tayo pag Pasko na kahit magastos pero happy tayo kasi magbibigay Kahit tayo. wala kang matanggap ba sa mga pagbigay ka kahit pa paano. Doon sa mga taong pinapasalamatan mo. Lalo na doon sa mga tao na lalo na doon sa mga tao na nakaalala sa'yo nung ikaw eh down na down. Tsaka nakakamba yung buhay mo, di ba? Ano yun, hindi naman kailangan pag nagregalo, hindi naman kailangan mahal. Ang importante doon yung naalala mo sila. Kasi kami ganon, hindi kami tumiti ng Basta maalala ka, kahit simpleng regalo, happy na kami. Kahit nga wala, okay lang eh. Lalo nga nung last time, nung may mga pa-order, minsan yung mga nag-order, may regalo pa sa amin. Oo. Tubad lang ngayon kasi talagang wala akong mga pa-order. Pero bawi na lang next year. Sana lang maging normal na by that time. Bagobo. Terno pa kami, naka-brown. Tinaternohan daw niya talaga ako. Hindi ka na nga. Ano, saan ba tayo? Si Jermaine, kala ko titingin ka sa ano. Tinamad ka na rin maglakad. Sana pala tumambay na lang tayo sa bahay. Ang sarap nga naman dito maupo. Nakakailang ikot walang tag kayo. Ano? Sige. Let's go. Yan na in-order namin dito sa food court. Ito na yung hapunan na rin namin. Merienda hapunan. Ano? Shawarma wrap sa akin na chicken. Sa kanya, shawarma na may basmati rice naman. Tsaka salad. Salad! Hindi, at least chicken shawarma. Platter yung kanya. Si Jermaine wala pa nandun sa Miniso. Inaantay pa namin bumalik. Kaso pag naglakad yun, Bagal maglakad nun eh. slow mo, dahan-dahan. Maraming oras masyado yung batang yun. Kumain ka na, ako nagagutom ka na ka mo eh. Mag-aalas 6 na rin ng hapon. Ano yan? Let's go. Wala na pila ako, konti na lang dati, ang haba eh. Ano mayroon dyan? Honey Madeline. Madeline, no? Tart. Tikim-tikim lang, abutin na 1 linggo sa atin yan. Ano na? Abutin na 1 linggo. 1 linggo. Maliit lang yan, dati kinakain namin, isang kainan eh. Yan na, nakabili. Cheesecake. Maliit lang yung cheesecake nila eh, pero masarap. Japanese cheesecake. Sabi niya, bakit daw isa lang binili ko? Tama na nga ako yung kasi mas mainam yun. Kami lang naman daw kakain. Hindi ka titikim? Promise? Hindi. Pwede naman. Kaya lang konti, kaya nga isa lang binili ko. Kung dati yan, malamang 2. Isa, ngayon isa lang. Nataon kasi wala ring wala ring pila. Usually ang haba ng pila lagi nun eh. Ano na? Dami na yung sapatos eh. H&M. Uwi na tayo. Okay na kami, okay na. Baka bukas try ko makabili ng mga pangbalot. Bili na ng gift wrap. Ay, Nike. Walang pila ang Nike.
Ayan, parang middle naman. Waiting kami rito. Waiting kay Jermaine. Order daw si Jan. The Ali. Milk tea. Meron daw meron daw, Meron. specialty something. Meron. Pang Christmas season ata nila lang yun. Bibili daw siya, tsaka bibili din daw niya si kuya niya. Change na yun. Tsaka tayo. Ayun siya, nabili niya na yung gusto niya. Dahil sa sticker ata. Patingin mo nga yung sticker. Dahil sa sticker, kaya ka bumili. Ayan. Yun pala ang gusto niya. Sarap. Tikim, teka. Ito yung tetsu. Pakita mo anak, yung tetsu. Maliit lang yan eh. Cheesecake. Dati meron lang nito sa Toronto tsaka sa Vancouver. Ngayon halos kabubukas lang nila. Ilang months pa lang bukas. Sigurado naman dir franchise yan eh. Ay, hindi mabuksan. Ang cute. Parang yun. Parang ayan hindi eh. maano yung moist. Paano siya magtubig? Uncle Tetsu. Kala mo putong malaki. Puto cake. Pero masarap yan. Pero sigurado syempre mas masarap yung sa Japan. Talagang yung yan? Yung makakapal na ganun. Alin? Yung sa Japan na ganyan. Original. Kahit nga yung mga ramen sa, di ba? Sa street food nila, masarap eh. Papasyal din tayo doon. Someday. Someday. Ikem. When is that day? Yung malasahan, ano lasa? Parang pinipig. Ayun. Asul pero lasang pinipig. Doon niya kayo minom? Doon kayo minom? Kasama? Isang higop lang. Ayun. Very good. Tinetesting ko siya eh. Masarap naman, rice. Parang pinipig ang lasa. Tinetesting ko siya. Malakas ang pampigil nito eh. Tamo nga baba ng timbang ko. 70 na lang. 70 sana all. Konti na lang na-achieve ko na yung 65. 65. Nung 65 ko, mukhang may sakit nun eh. 68. Magaang naman yun. Magaang sa pakiramdam. 68. Good na yung 68. Basta ma-maintain na healthy yung kinakain. Yun ang importante. Cheat pa minsan-minsan. Sito, siyempre. Parte yun eh. Hindi nawawala yun eh. Yung pag-cheat. Basta sa pagkain lang ha. Pag sa ibang bagay. Ibang usapan yun. Ay, na. Kami manood muna. Maglilistan ako ng shoutout. Check muna, check. Hello guys. Tatawa-tawa siya, oh. Nakakita. Nubos ng German eh. Laki eh. May batang nagtago. Ilang araw niya nang tinitira yan eh. Natago sa likod ng unan eh. Ayun. So yun. Ayun. Almost ready na yung aming mga regalo. Ibabalot na. Babalit niya na lang. May mga ilan-ilan na nakakalimutan. Importante siyempre sa kanila. Wala pa. Gawin mo libangan ah. Alin? Yung babalutin. Pag mahirap balutin ng kote, paper bag na Christmas. Mura lang naman yung mga gift wrap dyan sa sa... Nakakamiss yung Dala dati, lang. no? Yung pag malapit na mag-December 15, 16 na. Yung Christmas party natin sa ng high school. Dala mo na yung mamimili ka na ng mga pang-exchange gift. Excited ka na suot yung bago mo. Iba, pag estudyante ka, syempre, pag bata ka pa. Nakakatuwa yung mga ganong mga bagay. Kahit na Pag bata ka, excited ka magpasko. simple lang. Pero no? Pero memorable. Yun yung importante, yung hindi mo makalimutan yung mga ganong Pangyayari. nangyayari sa buhay mo. Masaya ka, ganyan, Pag excited tumanda ka na ka. kasi marami ka nang inaalala eh.
Tsaka hindi, pag may responsibilidad ka na, ikaw na yung magbibigay talaga eh. Ikaw yung nakakatanggap, ganyan. Ah. Pero ganun pa man, masaya pa rin naman. Masaya pa rin ang ang Pasko. Ang ano naman talaga nun yung pinaka main reason is lalo na kami Catholic. Kumbaga yung pagsilang ng ano natin, di ba? Correct. Ang ating Diyos, Ama, si Jesus Christ. Ayan. Tapos, ayun nga pala yung yung Alin? yung mga bali-balita, napapanood namin, marami ng araw umuwi, marami ng mga Dami ng Umaay. mga immigrants. na bumabalik o lumilipat ng ibang bansa. pupunta na lang ng US o kaya maalis na, mabalik na lang sa kanila. Pero, mababalita mo, meron mga Pilipino hindi basta-basta umuwi. Mahaba ang PC ng mga Pinoy kahit sa makarating. Tsaka diskarte, iba yung diskarte ng Pilipino. Kumbaga, hindi sila makahanap ng trabaho. Yun yung mga main reason nila no? Sobrang mahal na raw ng mga bilihin. Like sa minsan, yung mga ibang pupunta na taas ng expectation. Yun lang. Pilipino kasi kahit sabihin mong yan, pagdating dito, hindi naman lahat meron pa rin mga ilan na... May mga ilan pa rin na... Pero mostly kasi talaga ng mga pupunta rito, yung hindi sila nag-expect ng, gato kailangan pagdating. Kasi mas ina-expect yung worst kaysa sa mas maganda. Tsaka Kaya may kumbaga kumbaga, sanay sa... Di rin lahat, syempre. Nakatikim ng hirap sa Pilipinas, di ba? Nakatikim na magtrabaho, working student, ganyan, or provider talaga ng pamilya. Pero ganun pa man, merong mga tao na may talaga pinanganak na may pera na pagdating dito, may gastos dito, gastos doon, di ba? Iba-iba ng sitwasyon din Pero ang dami talaga ngayon, lalo sa sobrang mahal na ng bilihin lahat. Yung iba talagang hindi na maka-afford na magbayad ng mortgage, magbayad ng... Dami binibenta mga bahay. Dami mga binibenta for sale na bahay. Yung iba naman, nagpaparent. Sobrang naman. May mga iba, room for rent, 900. mamahal. Parang ang hirap mo rin magpa-rent ng gano'n. Kasi ikaw yung makukonsensya sa sarili mo di ba? Tsaka hindi, sobrang taas. Kumbaga, di naman lahat afford na lalo yung mga student, mga diba? student. Yung iba kasama pa yung pamilya. Parang medyo maiiyak ka sa sarili mo na Pero yung iba talagang pinopost pa nila. Kaya binabash din talaga sa marketplace Kumbaga, okay lang naman mag-price kayo. Yung 100, tama lang 150. din na medyo 800. Room lang yun Tapos gusto nung nagpaparent, iba yung nakatira sa master's bedroom, iba yung doon sa dalawa pang room, tapos lang may basement Room for pa. Pero yung magkano yung nun, di ba? rent. Yung mortgage lang doon. Bayad na yun. Ganun, mahirap talaga. Ibig sabihin, mahirap talaga buhay. Sa bagay, kahit naman saan na ngayon, parang ang hirap na. Kumbaga, diba? matuto lang mag-adjust kung Pero- ano talaga yung mo. Pero karamihan sa Pilipino talaga magaling mag-adjust, tsaka magaling mag-budget ng pera. Kayang sumabay sa pag tumas ang presyo, adjust. Adjust. Kumbaga, bihira yung Pinoy na maano mo na, ayoko na, uwi na ako, hindi ko na Bihira. kaya. Unless talaga merong iba kasi na sobrang depressed. Kaya pinipiling umuwi, which is mas maintindihan mo kasi nga ang hirap magstay dito kung sobrang depressed ka. Kasi mas mainam pa nga sa Pilipinas ka na lang kasama ang pamilya. Pero kung yung ibang reason naman, kayang yun, kumbaga kayang solusyonan. Marami rin ganun. Malawak masyado yung yung topic na ganun yung mga iba na bakit ganito, bakit ganyan. Pero ang pinupunto lang namin dun, yung Pilipino na sa side natin, mga Pilipino, parang mapapabilib mo yung mga ibang immigrants na talagang Sobrang haba talaga ng pasensya ng Tsaka Pilipino. marunong, sabi nga mga Magaling dumiskarte. Nadidiskarte nila yung mga dapat diskarte yan. Tsaka sa trabaho, talagang masigasig sa trabaho. Hindi ka gaya, ay hirap nito. Ang dumi nito, Ayaw na. ayoko na. Pero Pilipino hindi, marami akong bills. Okay lang yan. Marami akong Trabaho. babayaran. Ganyan. Magpapadala ako. Yung pa isa, magpapadala ako sa Pilipinas ng Sa pera, pamilya. Lalo pa kung yun ang breadwinner sa family, syempre.
laban yan. Kahit sabihin mo Kahit hirap na saan yan, yan, ilalaban yan. Yun ang kagandahan na ugali ng Pilipino. Meron mga ilang talaga na nakikitaan nila na, uy, ang ganda ng ano rito, kitaan na di. Pero hindi nila nalalaman, nahuhulog na sila sa mga bisyo, ganyan, sa mga... Kasi ang dami rin drugs dito, yung mga alak Sobrang na yan. Mga, bilis dito, di gaya sa ano, di ba? ah, Dito, yan lang din, mga kasi-casino, yung mga ano. So, nasa tao talaga din. casino, dami rin na ano dyan eh. Yun ang number one na iiwasan pagka nandito ka. Casino, Yung mga drugs. bisyo, sugal na ganyan. Mahirap na kasi. Pwede ka naman siguro yung ano lang, once in a while katuwaan yung gaya, magka-casino or magpupunta kayo sa mga lounge, mga bar, once in a while. Pero yung casino kasi yan, delikado yan sa mga ano. Once na nahook ka dyan, Ah, ubos. tsaka ang sugarol kasi hindi nagkikwento ng talo yan eh. Laging panalo eh. Meron akong kilala nun eh. Ah, Meron akong kilala nun. yung kasama ko na ano na Nalulong sa casino. na Latino, nalulong din sa casino. Tapos madaling araw na siya umuwi. Pag uwi niya, matutulog na, gising siya maaga, pasok kami sa trabaho. Minsan, di na naliligo. Hirap nun, ang hirap dito, ang hirap mabound sa utang. Nangyari, pinagpalit siya ng asawa niya. Pag uwi niya, hindi na siya pinapasok. Yun lang. Hindi na siya pinapasok ng babae. Hindi, Yung kasi babae pag may yung pamilya ano, ka, isasantabi mo yung mga ganong bisyo ganung eh. bisyo. Kasi Kasi, syempre, priority mo yung family mo. papatikimin ka lang ng panalo dyan eh, sa sugal. Ah. Isang beses, dalawang beses. Maano ka na, uy, pwede pala, easy money pala to. Ayun. Kaso may mga nagsusugal, syempre, hindi nga kinukwenta yung talo, kinukwenta lang yung panalo. Panalo. Yan, mahirap yung ganun. Kailangan maging laging wise. Gaya na sabi mo nga, yung Latino kasama mo, Ayun, pamilya mo na yung ano mo dun. nangyari, Yung sa papalit nakauwi mo. na lang siya. Umuwi na lang siya ng bansa nila kasi nga, hindi rin naman siya matatanggap sa amin kasi nga, hindi na nagpapasok. Madaling araw eh, puwet na puwet, nagsugal. Tapos may kasamang inom. Under work permit lang siya, di ba? Nagpapa-PR siya eh. Ay, hindi, under siya nung asawa niya. Asawa niya kasi Kasi estudyante. student yung asawa niya, di ba? Ah. Eh pag gano'n, nakarely ka syempre doon sa visa ng asawa mo, gaya nga sa ginawa niya. Mahirap yun. Kaya ang Pilipino, matyaga talaga yan. Mostly, mas gusto yun magtrabaho kaysa magbisyo. Oo. OT, yan, addict sa OT, Pilipino. OT Ako pa lang nga po. tayo maayaw sa OT eh. Siya, pasok ka? Ayoko. Ayoko na, pagod na. Pero papasok din naman siya. Pumapasok Kaya ito, ako. di ba, 2 linggo na nga siyang every weekend may pasok. Ewan ko, magtatatlo pa. Tapos kinukontrata na ako ng 27, 28, 29. So, in between, dapat bakasyon na sila Bakasyon ba yun ng 22. 22 20, hanggang January 2 nang balik mo dapat. ah, So, anong nangyari, yung in between ng holiday niya ng Pasko at saka New Year, baka daw pumasok pa sila. yun na nga eh. Si James, wino-workout niya pa yung ano, yung Wednesday, yung 27. Ah. Kasi si Bo, di na papasok ng 27. So, ikaw lang ang papasok at saka si James. Si Melvin. Tatlo Ayun. kami. Eh, ayaw ni James, sabi niya, wino-workout ko pa, baka 2 araw lang tayo pumasok. Gusto mo ba pumasok ng Sabado? Sabi sa akin, ayoko nga. Hindi na, Sabado pa. Weekend na ano na nga yun, dapat Christmas Wala, hindi vacation. ako papasok ng Sabado. Tama na ilang araw lang. Okay Masama na yan, din 2 naman days, yan. 3 days na yan. Oo. Kasi- Sabi niya para daw sa ekonomiya. Ang taas din kasi ng tax pag maraming overtime. Mas maganda pa yung may overtime ka na sakto lang kasi pag yung overtime mo talagang sobra, ang laki din ng bawas sa tax. Ang laki na rin ng OT ko, sigurado niyan eh. Yan talaga, magpapasko. Tapos Kailangan. next year, ano na naman ang tax? File na File ng na ng tax. tax. Imbis na Imbis na may maripan, bayad pa. Ang laki na ng kalta sa kanya, lagi bayad pa pa ka rin siya. nagbabayad. Ay, Ganun talaga. At least mayroon kang maganda-gandang trabaho. Pero next year we'll see. lang talaga. We'll see kung ano mangyayari next year. Another year. Malapit na. Matatapos na ito. Nakalain nyo guys, di ba? Ang bilis. Parang kailan lang kami umuwi ng Pinas? Kailan tayo bumalik? August. Oo. Kalain mo, matatapos na yung taon. Ganon kabilis. Halos kalagitnaan lang yun. Ay, no. Dami na nga nagpo-post ng mga pa-order. Sabi ko sa kanya, namimiss ko na yan, dear. Pucha, Ayos no, na ano, magluto. pag
pa-order, dami talaga. Ka-ring lang ng doorbell, meron. Oo, para kaming meron kami, bukod yung counter na itong dalawa puno, yung May table ito, doon puno, itong lamesa na to. itong lamesa na bilog, tapos meron pa kami yung plastic na detiklop na Oo, mesa. yung mesa. Puno Kasi yun. dati, naghahatid kami. Oo. Naghahatid kami. Kaso nga, pag ginatid namin doon, may pipick up, walang sasalubong sa kanya. Na minsan masalubong, kaya lang minsan yung hahatiran mo, may susunod na hatiran. Ang lagari, pagod. Pag-Christmas So last year, nagbawas kami. Pero still, ang dami pa rin. ang dami pa rin nun 10 tao pa rin yung umorder. Nakaraan kasi umabot ng 15 katao. Pero Nilimit namin. ilang putahe. Tapos ginawa ko last year parang mostly, ito yung mga order na meron ako. Kaya hindi lahat iba-iba yung order. I don't think so. Kaya ko pa next year ng ganong karami. Siguro meron man, unti-unti. Depende sa Yung magiging mga sipot-sipot yun, kaya naman yun. problema kasi yung pwesto. Alin? Di ba si Bocho ng tagalutuin? Oo. Oven namin is regular na oven lang naman. Yun ang mahirap. Pero na-miss ko kasi may mga nagpo-post na eh. Sabi ko, nakakamiss yung gano'n ah. Wala pag Pasko din naman kasi, wala ka na masyadong gagawin. Konting celebration, that's it. Pero this year, doon kami. May nag-imbita sa amin. Sila Kay at saka si Sandro. Sandro at saka si Kay. Sama nila Olive at saka Louie. So doon kami Naiset na. naiset na. Doon na kami mag-Christmas. Pero hindi naman kami magpapaabot ng midnight kasi usually sanay kami na pagsalubong ng Christmas or New Year nasa bahay. Baga nakasanayan na namin yun. Ano yun, kaugalian ng Pilipino yun eh. Mag-open ng regalo. Kaso may mga request eh. Si Jermaine may request na eh. Sabi ko, bahala na. Titingnan natin. So ito naman guys. Tayo mag-shoutout. Kukunti lang naman. Ikaw nagbasa din. Hindi nga parang magbasa eh. Shoutout natin si Miss Catherine Sumagi. Ayan, si Boss Joby Trinidad. Si Miss Judine Magnanaw. Si Miss Fiona Serapio. Si Miss Yolanda Hasama. Ayan, si... Kasama. Ha? Yolanda kasama. Sorry. H kasi eh. Kay yan? Kay Sige ba na, yan? basahin mo. Ito siya. Ikaw na ka. Asilo Family. Yan. Pero ang name niya sa is Dan Henry. Pero shoutout daw sa Asilo Family. Asilo Family. Tapos si Miss Marisa Kano. Caro. Yan. Thank you. Maraming salamat sa inyong panonood sa aming simpleng pag-share ng buhay namin dito. Yan lang naman ang aming buhay sa araw-araw. Lalo sa akin, boring kasi sa bahay lang. Tsaka yun nga, yung update sa ulo niya, ganun pa rin eh. Ewan ko, bahala na. We'll see. Baka naman masyado akong naiinip for 2 months. Pero kasi sabi kasi nung neuro sa akin, usually 8 weeks. 8 weeks, heal na yon. Heal naman na. Hindi, Yung sabihin, yung sugat. Makakabalik ka na sa Sabi niya, makakabalik ka na sa work. Kung office work ka. Eh, sabi ko, nasa kitchen ako. So, involved ng mga lifting at saka kung anik-anik. Hindi ka makakapag-lift. Sabi niya, at least 3 months. So, ginawa ko na nga 4 months yung bakasyon para sure talaga na okay. Pero, naka 2 months na ako ngayon. So, we'll see. Paano mangyayari. Sana by that time na bumalik ako sa work, talagang fully healed na. Makaramdaman ako ng konting sakit. Wag lang yung gaya ngayon na sobrang parang nakadikit yung muscle mo sa dito. Hanggang dito sa may ilalim ng ulo. Ng ulo. Ay. Masayin natin. Mga mami, lalong masama. Ayun ako. Yun lang naman guys. Salamat sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. Ingat. Thank you for always watching. Please like and subscribe. See you on the next vlog. Bye.